malilimutan ang nilalang na ito. Alam nyo, bawat isa sa atin maraming nagmahal, di ba? Kaibigan natin, mga kapatid, mga anak, mga asawa natin. Pero ito talaga ang tunay na nagmahal sa akin. Tumira siya dyan sa kanyang katawang lupa sa loob ng 90 taon. Nakasama ko siya ng 48 years, kaya naging saksi ko ang kanyang buhay. Napakaganda ng legacy ng kanyang buhay. Alam niyo ba na siya ay pinanganak na mahirap, hindi siya nakapag-aral, wala siyang manang lupa. Ngunit hindi ito naging hadlang upang itaguyod niya ang kanyang pamilya. Naalala ko noon nung ako elementary, pag malapit na ang recess, sasabihin ng aking teacher, Martin, ibili mo ako ng cheese na binataan. Sabihin mo sa mama mo na dagdagan ng bula-bula. Bula-bulang kamuting kahoy. Tumulong siya, isa siyang mabuting asawa. Tumulong siya sa paghahanap buhay sa aming ama, kasi yung aming ama i-labor lang. Kahit na nandun na kami sa Caloocan, nagtitinda pa rin siya, talagang tumutulong siya. Maganda ang kanyang buhay dito sa lupa. Kahit gano'n, talagang ginampanan niya ang kanyang role bilang isang ina at bilang isang asawa. Ngunit ang inggit kong hinahanga sa kanya, dahil nung malapit na yung kanyang yung buhay niya, yung huling yugto ng buhay niya, talagang sabi sa Bicol, nag-alabar siya sa Diyos. Ano talaga siya? Kasi yun naman talaga yung pinaka-importante. Lahat naman tayo aalis. Naalala ko nung pagpupunta ko sa kinikinduhan ko siya patungkol sa aral ng buhay. Talagang siya, nakikinig siya sa akin. Talagang siya, umaako siya. Nung nung sa hospital na to, nung huling hospital niya, nakikita ko talaga na nangihina na siya. Nung magpapaalam na ako sa kanya, parang pinalapit niya ako kasi nakahiga siya. Bumalik siya sa akin. Yung pagkakataon na yun, napaluha ako kasi alam ko, yun na yung huling halik niya. Kasi pag dinadala ko siya sa Dunso, hindi naman siya umahalik Kaya yung pagkakataon niya, sabi ko nga, nung kaarawan niya, nilisan niya na ang kanyang katawang lupa. Malungkot dahil nakasama ko siya, talagang siya ang nagmahal sa akin ng lubusan. Malungkot. Pero talagang ang aking kaluluwa ay nagpupuri sa Diyos. Dahil alam ko na darating ang panahon na sa habag at biyaya ng Diyos, makakasama ko pa rin siya. Salamat po. Pinakaswerte. Kasi nung maliit pa ako, ako lagi kasama ng nanay ko.
medyo pasensya na kayo kanina lahat ng mga kapatid ko, yung mga sinasabi nila mula sa puso nila yun, unadulterated, ika nga. So, ngayon, magdidil naman ako dun sa positive side kasi lahat naman tayo may pagkakamali tayo. Pero, given yung pagiging tao natin, ang mother ko kasi kung may maliman siya, yung mga maliliit lang na bagay. Naalala ko noon na maliit ako noon, ang father ko nagtatrabaho kasi sa Manila, so we're living in Gubat, Sorsogon. So, nagpapadala ang father ko noon ng pera. I think that was weekly yata o monthly, something gano'n. So ako ang kasama niya pagka kumukuha ng pera dun sa post office sa Gubat. Tapos, ngayon, ang nanay ko siyempre, typical na mga Bicolano during that time na minsan dadaan kami dun sa yung parang lingguhan ba yun? Parang, yung naalala ko noon, na dumadaan kami sa ping-pong. Yung ping-pong, yung may inuhulog na bola. Ipopos ko pa naman. So tataya kami doon, minsan sabi niya pa sa akin, Inan, ikaw na pumili. Yung number, yung pula at saka puti, parang gano'n. So minsan, naubos yung pera namin. Kaya at early stage ng buhay ko, nakikita ko na, sabi ko, ang pagsusugal talaga Pero ang nanay ko naman, hindi naman siya ganun talaga. Parang libangan niya lang yun. Kasi nga, ang father ko malayo So, in short, minsan, nagkakaganon siya. Yung sabihin, yung ganung lang. Pero hindi ko siya nakita na nagsusuga, yung diversion lang. Kumbaga sa ating mga Bicolano, we call it diversion. Para maalis lang yung, At the same time, as bilang isang anak niya rin na ang mother ko kasi kagaya ng sinabi ng kapatid kong pangalawa, kasi by the way pala kami magkakapatid, tandem kami, kampihan kami. Which is usual, ibig sabihin, barka-barkadahan kami. Kagaya yung isang huling nagsalita si Aten, actually hindi ko siya natatawag na kuya kasi parang barkada lang kami. Kasi ang age gap namin, it's not very far, siguro mga 3 or 3 lang, kaya parang may magbarkada. Si Ate Rosa naman, tsaka si Ate Linda, magbarkada din yung dalawa na yan. Although minsan, nag-aaway din. Tapos si Kuya Arthur naman at saka si Kuya Junior. Yan, magkasama rin yan. Madalas din sila mag-away. Binata pa sila noon. Pero nung nagkasawa na, yun talagang magkapatid na Kaya mahirap talaga maging bunso kasi nararap ko lahat. So anyway, ang isang lang sa amin, si Kuya Jaime, kasi yung tandem niya namatay. Kaya nga 10 kami, pero legally 10 kami, pero technically, 9 lang kami. Kasi hindi naman namin nakasama talaga yung isa kasi maliit na talaga yun na nawala. So si Kuya Jaime, wala siyang katandem. Pero si Ate Lydia naman, tsaka si Ate Nelda, which is yung panganay namin, yung mother nga ni Lawena, at tsaka si Ate Lydia, dito siya, kasama si Kuya Eddie. Ako nagpapasalamat din ako kay Kuya Eddie, sabay ako na yan, at tsaka kay Kuya Dani, yung asawa ni Ate Linda, kasi all throughout, maliit pa kami, kasama na namin sila, which is parang kapatid na talaga namin. Papasalamat din kami, marami kaming memory sa kanila pala. And then, ang mother ko, kagaya nga sinabi ni Aten, salat sa aral. Kasi during that time, mahirap nga sila. At the same time, sabi ng hindi pinag-aaral yung mga babae, di ba? So, talagang salat siya sa aral. Pero kagaya nga rin sinabi uli ni Aten, kasi idol ko yan si Aten So, hindi naging hadlang sa mother ko to raise us as a better person. Lalo na yung father ko, pinalaki niya talaga kami na tawag dito yung fair, kung paano fair at saka yung maging pantay nga yun, magiging fairness sa lahat. At saka minsan isa sa amin hindi kami na trouble against the law, whatever. Sa buong pamilya namin, yun ang pinagmamalaki ko dahil yun ang itinuro sa amin ng magulang namin. Ang father ko very principled man siya. Matalino siyang pero
yun nga, nauna siyang nawala. Pero ang nanay ko lagi yan nakasuporta sa tatay ko. Ibig sabihin, whatever, maganda yung tandem nila para sila si Batman and Robin. O kaya si Catwoman, tsaka si, di ba, bago ngayon. So anyway, magandang tandem nila talaga kasi ang mother ko talagang sumusunod dyan sa father ko. Pero kung meron akong gustong ipagpasalamat talaga sa mga parents ko, hindi lang sa mother ko na nakalay ngayon, yung tinuro sa amin ang concept of family. Yung kung ano ang konsepto ng ibig sabihin ng isang pamilya. Kasi ako, kami ni Aten, actually talaga kami ni Aten, kami dulo kasi, yung mga kapatid namin, sila nang tumulong nakapagpaaral sa amin. Aming nabuo kasi yung especially my father, he insisted dun sa mga kapatid ko, lalo na yung nanay ni Rena na nagpaaral sa akin. I thank her also. Kasi siya ang nagpatapos sa akin talaga, ako ang nakatapos ng malayo sa amin. Yung concept ng family na tinuro sa amin ng father ko is to carry each other burden. Ano yan, ibig sabihin buhatin mo yung mahina o yung nahihirapan. Sa akin, very maganda, ano yan actually naging emotional ako pag nakikita ko yun kasi ako nga kahit malayo na ako sa kanila kasi before dito ako sa Manila pero ngayon nasa ibang bansa na ako, sa ibang bansa na ako nakatira. Pero hindi ko nakakalimutan yung mga kapatid ko. Kung kaya man tumutulong po ako sa kanila dahil yun ang natutunan ko sa parents ko. Yung concept ng family na buhatin ang nahihirapan bawat isa. Pero sa ganun pa man, kung irarapat ko lahat talaga yung ng mother ko, nakita ko yan kung paano niya inalagaan kahit yung mga kapatid niya. Kahit siguro yung mga pamangkin niya, sila Ate Sinaida, ayan sila Ate Paz, tsaka sila Ami. Every time parang anak niya rin yan ang turing niya dyan sa mga pamangkin ko na yan. So, ang mother ko talaga kasi talaga wala sa kanya masamang tinapay At saka, ang isa pang magandang qualities ng mother ko, yung faith niya sa God talaga. Pasensya na po kayo, intro pa lang po yung sinabi ko. Actually talaga, ang experience ko sa mother ko talaga sabi nga nila, although ang mother ko talaga mababa ang pinag-aralan niya, pero hindi yun naging hadlang sa kanya para i-raise niya kami, itaguyod niya yung kanyang pamilya. Kaya kami nagpapasalamat talaga kami sa kanya. Kaming magkakapatid, napalaki niya kami ng maayos. Kahit yung mga apo niya, lahat na niya yan na-touch niya ang bawat isa niyan. Not only physically but emotionally. Kung paano niya mahalin ang bawat isa. Normal sa family, akala ng iba may favoritism ang parents, pero sa nanay ko nakita ko wala Lahat normal. We felt, all of us, we felt na bawat isa sa amin minahal niya. Siguro yun ang pinaka-importante at saka yung tinuro niya sa amin. Gusto ko lang sagutin yung mga kapatid.